Hi, good afternoon po, Mami. Thank you for taking the time to meet with us. I will be asking some series of questions to better understand Kyle's behavior, communication skills, learning progress, and daily routines. Yung information na masishare niyo po sa amin ay malaking tulong po for planning his program and providing the right support for both at school and at home. And to begin with, could you please tell us something about yourself? Good afternoon po. Ako po si Marjorie, mama po ako ni Kyle. And si Kyle po ay na-diagnose ng ASD when he is 3 years and 10 months po. When did you first notice anything that made you wonder about Kyle's development? And did it concern his behavior, speech, eye contact, or the way he played with toys po? Si Kyle po kasi nung 1 year and a half siya, hindi pa siya nagsasalita. Yung ate niya po, kasi may ate siya, yung edad niya ng 1 year and a half, madaldal na siya. So, nag-wonder kami kay Kyle. Kasi hindi mo maano siya na tumatawag ng mama, ganyan. Hindi siya madaldal tulad nung ate niya. Tapos, the way na maglaro siya ng laruan niya, bibilan mo siya ng toy car, ililinya na lang yan. Ililinya niya lang. Tapos, ang paglalaruan niya lang doon, pagkatapos niya ilinya, yung gulong lang ng sasakyan. Tapos, yung bike ng ate niya, sa halip na sakyan niya yun, itataob niya yun. Yung wheel ng sasakyan, papaikutin niya yun. Pati yung sa motor ng papa niya, yung gulong nun, papaikutin niya lang yun. Hanggang sa, ganun ang gagawin niya sa paglalaro niya. Tuwan-tuwa siya nun. Walang iyak-iyak yun. What led you to decide to pursue a professional assessment for Kyle? Kasi, nag-worry na po yung lola niya. Nag-worry na rin kami, ako, na bakit ganun si Kyle. Iba yun sa development ng ate niya. Hindi naman sa nagko-compare, pero kasi mapapansin mo po pag habang lumalaki siya, iba yung iba yung the way siya maglaro, hindi siya tumitingin pag tinatawag, ganun siya. Kaya yung lola niya nag-research din po about autism. Sabi niya, baka may ganito si Kyle. Nagtingin din po, sabi ko, o nga no, parang iba nga yung development ni Kyle. So, ang ginawa namin, nag-search na rin din po kami sa Facebook ng doctor na developmental page niya. Nagpa-schedule na rin po kami. Ganun. Mami, nung nagpa-schedule kayo sa DepEd na you mentioned earlier, that was what age po si Kyle? Si Kyle po, 3 years and 10 months po, nung pina-schedule namin siya sa DepEd. So, how did you learn about Al Academia Learning Hub as a support option for Kyle? So yun nga po, nung after namin siya mapa-check up sa DepEd, nag-search na rin po kami ng recommended na therapist niya, ang therapy school niya, para mas early kasi yung intervention niya, sabi nga nila, mas maganda yung magiging progress ni Kyle. So, nag-search kami sa Facebook. Then yun nga, nakita ko muna si Children's Learning muna. So, nag-message ako, then nag-reply naman sila agad, in-accommodate kami agad, then assessment na, ang bilis lang. Tapos, doon na pumasok si Al Academia. Doon sa, nagpa-assess na kami. Okay, thank you po. Mami, ano po yung expectations ninyo nung ipinasok niyo po sa Al Academia si Kyle? Ano po yung expectation niyo from us po? Ang expectation ko, syempre, ang unang-unang gusto ko na mabigay kay Kyle is yung improvement niya po. Yun, yung gusto ko po yung, kasi si Kyle napakalikot niya, hindi siya mapirmi sa upuan. So, kaya ko siya pinasok para kahit papano matuto siyang maupo man lang, mapagsabihan. Yun, yung matulungan ba niya yung sarili niya kung paano asikasuhin yung sarili niya, ganun po. Growing up po, has Kyle shown behaviors such as mouthing objects, humming, or repetitive movements? Are there specific triggers that upset him? For example, certain noises, textures, or changes in routine?
Si Kyle po kasi, ang gustong-gusto niya po yung matitigas na bagay. Like yung kahoy po, yun, yung mga laruan niya na wood, kakagatin niya yun. Sa texture naman po, ang ayaw na ayaw niya yung malalambot. Tsaka yung malagkit, ayaw niya ng glue. Ang gusto niya sa pagkain niya matitigas. Tapos ayaw niya ng sa part ng chicken na malambot. Ganun. Sa noise naman, kaya niya naman po niya. Magtatakip siya ng tenga niya, pero natotolerate niya po yung ingay. Opo. Ganun. Does he get easily distracted or frustrated? And ano po yung mga techniques or strategies do you typically use to calm him down or comfort him? Kapag po nag-activity kami, ang bilis-bilis niyang ma-distract. Sa ingay, sa nakikita niya sa labas. Pero pag naman po sinabi mo, okay, do this, finish na, bumabalik naman po siya. Ganun. Tapos pag umiyak naman po siya, hindi ko siya nilalapitan agad. Hinahayaan ko muna siyang, parang mailabas niya yung emotion niya, ganun. Tapos kapag naramdaman ko na po na medyo kumakalma na siya, doon ko lang siya lalapitan. Tapos, yayakapin ko siya ng mahigpit. Kasi si Kyle po, gustong-gusto niya po yung niyayakap ng mahigpit. Tapos, after nun, imamassage ko yung kamay niya, yung paa niya, tapos hahaplusin ko yung braso niya, yung binti niya, ganun po. Tapos sasabihin ko siya ng, okay lang yan, relax lang, ganun. Dito lang si mama, ganun po. In what ways has Al Academia helped support Kyle's daily routine and development so far? Ang ganda po ng support system ng Al Academia. After po ng every session ni Kyle, sinasabi po sa akin ng mga teacher ko anong ginawa niya. Tapos ang isa po sa akin na gustuhan ko din po kasi di ba po may group chat po. Nagsisend po kayo ng pictures at saka videos ni Kyle. Kaya natutuwa po ako. Minsan nagugulat na lang ako, uy, kaya na pala ni Kyle to, kaya niya na palang gawin to. So, nakakatuwa lang kasi ibig sabihin nun, nag-i-improve si Kyle. May development paunti-unti, pero nakikita mo yung progress niya. Tapos, yung gustong-gusto ko sa kanya, yung nakikita ko yung mga ginagawa niya. Yung sinasend niyo po sa amin. Ganun po. So, malaking bagay po yun sa amin kasi yung mga sinasend yung pictures and videos na yun, ginagawa din namin sa bahay para na itutuloy namin yung tinuturo nyo sa kanya sa bahay. Ganun po. Is there anything more we can do po to assist you at home or any message to wrap this up? Any message for all the parents out there na makakapanood po nito? Kung ano po yung pwede nyong i-share sa kanila or ipayo po? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Al Academia, lalo na dun sa, syempre, yung facilitator dito, tsaka yung mga teachers, napaka-accommodating po. Yung sa support naman, napakalaking bagay po, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga after ng mga sessions nila, sinasabi niyo kung anong mga ginagawa, tapos just nagsasend ng pictures, ng videos, malaking bagay po yun sa amin. Kasi, yun nga po, gaya ng sabi ko kanina, na itutuloy namin yung tinuturo nyo sa kanya. So, mas nakakadagdag yun sa progress niya. Ngayon po, sa mga mami po na kagaya namin, patuloy nyo lang pong suportahan yung mga anak nyo. Kasi, kahit paunti-unti yan, meron pa ring progress yan. Tsaka, hindi na natin mamamalayan, ang layo-layo na pala natin. Ganun po. Totoo po. Mami, thank you so much for sharing your experiences and insights about Kyle. Your input is truly valuable as it helps us understand his needs and strengths more clearly and supports us in creating programs that will help him grow across all areas of development. So if meron po kayong any concern with regards Kyle's routine po or any concern na pwede naman po kayong you are free po, feel free to let us know and approach us. Nandito lang po kami kasama ninyo sa
pagtulong kay Kyle para magkaroon pa ng maraming progress. Tama po kayo, yung mga maliliit na bagay na improvement nila, big wins na po yun para sa atin. Totoo po. Yun po. Thank you, Mami. Thank you And din have po. a great day po. God bless po.